Diyos ng Demon Azura. Kabanata 161, Sweet Night. Oo, kara-rating lang din ni Junior Xingju. Nakangiting sagot ni Shu Changqing nang marinig ang tanong ni Li Chanyu. Matapos marinig ang mga salita ni Shu Changqing, inilipat ni Li Chanyu ang kanyang tingin sa pintuan ng silid ni Shu Changqing. Maya-maya, sumilay ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Inilatag na ni Li Chanyu ang kanyang soul energy sa silid, kaya naramdaman niya ang presensya ni na Xingju at Li Xiaohan. Bilang nakatatandang kapatid na babae ni Li Xiaohan, si Li Chanyu ay napaka-optimistiko tungkol sa relasyon ni na Li Xiaohan at Xingju. Pumunta si Xingju dito para pumasok sa Ancient Ruins sa lugar mo, tama ba? Sa sandaling iyon, itinoon ni Li Chanyu ang kanyang tingin kay Shu Changqing at sinabing may nakatagong kahulugan. Oo, sa tingin ko. Tumiti si Shu Changqing at mahinahong sinabi. Kung ganoon ano sa tingin mo? Matapos itong kumpirmahin ni Shu Changqing, muling nagtanong si Li Chanyu. Hehe, kung may papalit man sa akin, hindi ako makontento. Pero, dahil Junior Xingju iyon, napakasaya ko. Ngayon lang, noong nasa kwarto ako, naramdaman ko na ang lakas ni Junior Xingju ay hindi mas mahina kaysa sa akin. Tiyak na naabot niya ang antas ng isang mid-level martial god. Bukod pa rito, si Junior Brother Xingju ay hindi lamang matalino at mabilis, ngunit mayroon din siyang kakaibang pamamaraan. Kung hindi niya magagamot ang aking mga sugat na kahit ang elder ng Hidden Medicine Mountain Manor ay walang magawa laban sa. Sa madaling salita, kung sasali sa atin si Junior Xingju, naniniwala ako na kahit ang Nangang Nobles ay hindi magagawang sugpuin ang ating Yufeng Pavilion. Matapos marinig ang tanong ni Li Chanyu, nakangiting sumagot si Shu Changqing. Walang ayaw sa kanyang mga salita. Sa halip, napuno ito ng pakiramdam ng ginhawa. Oo, buti na lang nakita mo yung big picture. Nang makita ito, ngumiti din si Li Chanyu at tumango. Sa katunayan, natatakot siya na si Shu Changqing ay makaramdam ng hindi pagkakasundo sa kanyang puso kung ginamit niya ang pagpapahirap upang palitan siya. Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ni Shu Changqing, sa wakas ay nakahinga si Li Chanyu. Kasabay nito, matalim ang tingin niya sa direksyon ng Nangang Nobles. Sa sandaling ito, sa direksyon ng pamilya Nangang, may dalawang lalaking nakasuot ng berdeng nag-uusap. Pareho silang may mga badge na may salitang Panginoon sa kanilang mga dibdib. Ang kanilang mga aura ay umabot na rin sa high-level martial god realm. Sa sandaling ito, tila naramdaman ng dalawang lalaki ang titig ni Li Chanyu. Agad silang tumingin, at nang makita nila sina Li Chanyu at Shu Changqing, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Isang mapanuksong ngiti ang lumabas sa gilid ng kanilang mga bibig. Dalawa sila sa tatlong alagad na ipinadala ng pamilya Nangang sa pagkakataong ito. Nagbago ang ekspresyon ni Shu Changqing. Sa isang malamig na singhot, naghanda siyang sumugod patungo sa dalawang lalaki. Ngunit sa sandaling ito, ang puting lilyong kamay ni Li Chanyu ay biglang umunat at mahigpit na humawak kay Shu Changqing. Bukod dito, binigyan niya ito ng tingin na nagsasabing huwag siyang pabigla-bigla. Nang makitang pinipigilan siya ni Li Chanyu, hindi sinasadya ni Shu Changqing na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kasabay nito ang pagkayam niya ng mga kamao ng mariin ng mga kaluskos. Halata sa sarili ang galit sa kanyang puso. Gayunpaman, alam din niya na ginagawa ito ni Li Chanyu para sa kanyang kapakanan. Sa kanyang mid-level martial god realm cultivation, ang paghahaman sa kanila ay talagang humihingi ng gulo. Hahaha, ang Yufeng Pavilion ay magpakailanman sa ilalim ng mga paa ng Nangang Nobles. Matapos makita ang mga kilos ni Li Chanyu at Shu Changqing, kampante na tumawa ang dalawang lalaki. Pagkatapos, naglakad na sila patungo sa kani-kanilang bahay. Hintayin mo na lang na pumasok tayo sa Ancient Ruins bukas. Tingnan natin kung kaya mo pa bang maging kampante. Pagkaalis ng dalawang lalaki, kumislap ang magandang mukha ni Li Chanyu na may bahid ng bangis. Sa sandaling ito, matamis na magkayakap sina Xingju at Li Xiaohan sa maliit na bahay. Maging si Xingju, na may matalas na pandama, ay hindi maiwasang magpahinga nang makita nila ang eksenang ito. Sa makatuwid, hindi alam ni Xingju kung ano ang nangyari kay Li Chanyu at sa iba pang nasa labas. Kung hindi, sa personalidad ni Xingju, nagmamadali na siyang lumabas para turuan ng leksyon ang dalawang iyon. Sa kasalukuyang lakas ni Xingju, hindi siya natatakot sa sinuman sa ibaba ng Battle King Realm. Kuya Xingju, ang galing mo. Wala pang 2 taon, narating mo na talaga ang mid-level martial god realm. Sa sandaling ito, biglang itinaas ni Li Xiaohan ang kanyang ulo mula sa dibdib ni Xingju at nakangiting sinabi kay Xingju. Paano ako magiging kasing kahanga-hanga mo? Narating ko na ang high-level martial god realm. Matapos marinig ang mga salita ni Li Xiaohan, ngumiti si Xingju. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang hintuturo at bahagyang kinamot ang maliit na ilong ni Li Xiaohan. Hindi ko man lang maitago sa'yo ito. Nang makita ito, bahagyang hinimas ni Li Xiaohan ang kanyang ilong, hinugasan ang kanyang bibig at medyo hindi nasisiyahang sinabi. Sa katunayan, sinadya ni Li Xiaohan na itago ang kanyang aura dahil ayaw niyang malaman ni Xingju na nasa itaas pa rin niya si Xingju. Gayunpaman, sa paglaki ng kanyang soul energy, ang persepsyon ni Xingju ay naging lubhang malakas. Kahit na itinago ni Li Xiaohan ang kanyang aura, hanggat gusto ni Xingju na mag-imbestiga, hindi niya ito maitatago sa kanya. Natuwa si Xingju na ang lakas ni Li Xiaohan ay mabilis na tumaas.
Sa katunayan, hindi kailanman nagreklamo si Xingju na si Li Xiaohan ay mas malakas kaysa sa kanya. Kinasusuklaman lang niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging mahina. Ayaw niyang lumaki sa ilalim ng proteksyon ng kanyang pinakamamahal na babae. Sa kabaligtaran, gusto niyang gamitin ang sarili niyang lakas para protektahan si Li Xiaohan. Gayunpaman, sa parehong oras, umaasa rin siya na si Li Xiaohan ay magiging mas malakas. Sa ganitong paraan, kahit nakapagwala siya, magkakaroon si Li Xiaohan ng kakayahang protektahan ang sarili. Pagkatapos noon ay masayang nagkwentuhan ang dalawa sa kwarto. Ang isang pares ng walang katulad na mapagmahal na magkasintahan ay hindi nagkita sa loob ng halos 2 taon. Kahit 10 araw at 10 gabi pa silang mag-usap, hindi nila matatapos ang pag-uusap. At nang nasa ganoong limot na silang dalawa, ang maliwanag na araw sa kalangitan ay mabilis na napalitan ng dilim ng gabi. Kuya Xingju, madilim na. Lumabas tayo at tumingin sa mga bituin. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Li Xiaohan na madilim na sa labas. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Hinailan niya ang palso ni Xingju at tumakbo palabas ng silid. Nang makita ito, walang magawang umiling si Xingju at pagkatapos ay sinundan ng mukha na puno ng kagalakan. Kuya Shu. Gayunpaman, pagkatapos buksan ni Li Xiaohan ang pinto, laking gulat niya nang makitang nakaupo si Xu Changqing sa harap ng pinto. Nakapikit ang kanyang mga mata at talagang nakatulog na siya. Ate Xiaohan, Kuya Xingju, tapos ka na bang makipag-chat? Matapos marinig ang boses ni Li Xiaohan, biglang nagising si Xu Changqing mula sa kanyang panaginip. Nang makita niya sina Xingju at Li Xiaohan, medyo awkward niyang sinabi. Nang makita si Xu Changqing sa sandaling ito, puno ng kahihiyan ang mga mukha ni na Xingju at Li Xiaohan. Ang dalawa sa kanila ay sobrang engrossed sa kanilang sweet moment na talagang nakalimutan nila na ito ang kwarto ni Xu Changqing. Sa sandaling ito, gabi na at dapat ay tulog na ang lahat. Hindi katakataka na dito nakatulog si Xu Changqing. Kehe, babalik ako. Matapos makita ang awkward na ekspresyon ni na Xingju at Li Xiaohan, si Xu Changqing ay tumawa ng masama at pagkatapos ay sa isang iglap, pumasok siya sa silid. Bumalik si Xu Changqing sa silid, cute na inilabas ni Li Xiaohan ang kanyang maliit na dila, at pagkatapos ay agad na hinayla si Xingju at tumakbo palabas ng lungsod. Ang Magic Beast Mountain Range ay may kasaysayan ng libu-libong taon, at ang mga sinaunang puno ay lahat ay walang katulad na kapal. Sa sandaling ito, sa isang makapal na ball, si Xingju ay nakahiga doon, at sa sandaling ito, sa kanyang mga bisig, si Li Xiaohan ay mahigpit na nakayakap sa katawan ni Xingju. Ang mahahabang pilikmata niya ay mahigpit na nakasara, at may matamis na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa hitsura nito, tiyak na nananaginip siya. Xiaohan, sa hinaharap, hindi ko nahahayaang masaktan ka pa. Marahang hinaplos ni Xingju ang malambot na buhok ni Li Xiaohan at mahinang sinabi. Ngayong gabi, hindi nakatulog si Xingju. Sa halip, pinagmasdan niyang mabuti ang munting kagandahan sa kanyang mga bisig. Ito ay dahil mahal na mahal ni Xingju si Li Xiaohan kaya hindi niya kayang mag-aksaya ng oras sa pagtulog. Sa pagtingin sa matamis na postura ng pagtulog ni Li Xiaohan, napakasaya ng puso ni Xingju. Ang mahabang gabi, para kay Xingju, ay mabilis na lumipas, dahil hindi niya lubos na na-appreciate ang kagandahan ni Li Xiaohan. Sa pagtingin sa unti-unting sumisikat na liwanag sa silangan, hindi napigilan ni Xingju na dahan-dahang ibaba ang kanyang ulo, at bahagyang hinalikan ang malambot na pink na pisngi ni Li Xiaohan. At ito ang bahagyang paggalaw, ngunit ginaisang nito si Li Xiaohan mula sa kanyang matamis na panaginip. Ang mahahabang pilak mata ni Li Xiaohan ay bahagyang nanginginig ng ilang beses, at pagkatapos ay bumukas ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig, nakatingin sa kasalukuyang Xingju. Nakatingin sa nakangiting si Xingju, nagulat si Li Xiaohan. Brother Xingju, gising ka na. Ngunit hindi niya alam na hindi nakatulog si Xingju. Oo, kakagising lang, oras na para bumalik. Nang makitang nagising si Li Xiaohan, tumingin si Xingju sa direksyon ng lungsod. Kabayong gawasa. Ngunit sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Xingju ang pamamanhid sa kanyang pisngi. Lumapit pala si Li Xiaohan at hinalikan si Xingju. Kuya Xingju, alis na tayo. Nang mag-react si Xingju, tumayo na si Li Xiaohan, at pagkatapos ayusin ang kanyang mga damit, hinawakan niya ang palso ni Xingju, at tumalon pababa mula sa makapal na puno ng kahoy. Si Xingju at Li Xiaohan ay hindi nagmamadali patungo sa lungsod, ngunit sa halip, masayang naglakad sila sa sinaunang kagubatan. At sa ganitong bilis, nang bumalik sila sa lungsod, ang mga tao sa lungsod ay nagising na, at sa sandaling ito, ang mga miyembro ng iba't ibang puwersa ay abala sa ilang mga bagay. Junior Xingju. Ngunit nang pumasok sina Xingju at Li Xiaohan sa lungsod, isang matamis na boses ang biglang umalangaw mula sa hindi kalayuan. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaki at isang babae na dahan-daang naglalakad palapit sa kanya. Nakasuot silang dalawa ng puting damit, at sa kanilang mga dibdib ay may nakasabit na medalyang 3 bituin. Ang lalaki ay medyo gwapo, ngunit hindi siya kilala ni Xingju, at ang babae ay isang magandang babae, na kilala ni Xingju. Senior Yanran, matagal nang hindi nagkikita. Nang makita silang dalawa sa harap niya, nakangiting sinabi ni Xingju, dahil ang babaeng ito ay hindi ibang tao, kundi isang disipulo ng Medicinal Mountain Manor,
Wang Yanran, na lumahok sa hunting competition kasama si Xingju. Ito ay, ngunit nang lumakad si Wang Yanran palapit at nakitang hawak ni Xingju ang kaliwang kamay ni Li Xiaohan, natigilan siya, at saka nakangiting nagtanong. Ay, hehe. Senior Yanran, ito ang girlfriend ko na si Xiaohan. Xiaohan, ito si Senior Yanran mula sa Medicinal Mountain Manor. Nang marinig ang tanong ni Wang Yanran, mabilis na nagpakilala si Xingju. Senior Yanran, hello. Nang makita ito, nanliit ang mga mata ni Li Xiaohan, at magalang niyang binati si Wang Yanran. Ate Xiaohan, hello. Ang ganda talaga ni Sister Xiaohan, ang swerte talaga ni Junior Xingju. Nang marinig ni Xingju na ipinakilala ang kanyang relasyon kay Li Xiaohan, hindi sinasadyang nanginag ang katawan ni Wang Yanran, ngunit ngumiti pa rin siya at binati si Li Xiaohan. Ngunit ang banayad na galaw ni Wang Yanran ay nakita pa rin ni Li Xiaohan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 162, mga sinaunang guho. Senior Sister Yanran, nandito ka ba para kumatawan sa Herb Hidden Villa sa sinaunang guho? Natuwa si Xingju na makitang napakakaibigan ni Li Xiaohan at Wang Yanran. Agad niyang tinanong si Wang Yanran. Hindi, ang tatlong nakatatandang kapatid ko ang pumapasok sa mga sinaunang guho sa pagkakataong ito. O tama, Junior Brother Xingju, hayaan mong ipakilala kita. Ito ang pinakamalakas na disipulo ng Herb Hidden Villa, ang aking panganay na nakatatandang kapatid, si Chu Shuyan. Pamumunuan ni Senior Brother Chu ang team ng Herb Hidden Villa sa mga sinaunang guho sa pagkakataong ito. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ipinakilala din ni Wang Yanran ang gwapong lalaki sa tabi niya kay Xingju, na nagbigay ng matuwid na aura. Ang pangalan ni Junior Xingju ay parang thunderclap na tumatagos sa tenga sa aking Medicine Concealment Villa. Kung hindi dahil sa tulong ni Junior Xingju, natatakot ako na ang aking Junior Yanran ay napatay na ng mga bastos na iyon mula sa Netherworld Hall. Sinabi ni Chu Yanxiu kay Xingju na may singkit na mga mata pagkatapos ng pagpapakilala ni Wang Yanran. Masyadong magalang si Kuya Chu. Sana alagaan ako ni Kuya Chu pagkatapos nating pumasok sa sinaunang guho ngayon. Magalang na sagot ni Xingju. Masasabi niyang si Chu Yanxiu ay isang mataas na antas ng martial god. Bukod dito, naramdaman niya na ang palakaibigang saloobin ni Chu Yanxiu sa kanya ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa makatuwid, naramdaman ni Xingju na si Chu Yanxiu ay isang taong karapat-dapat na kaibiganin. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa plaza ng lungsod. Pagtingin, lumabas na pala ang mga matatanda ng iba't ibang paksayon. Sa sandaling ito, mayroong higit sa 100 matatandang lalaki na nakatayo sa plaza, at lahat sila ay mga battle kings. Sila ang mga eksperto na ipinadala ng iba't ibang kapangyarihan upang sugpuin ang hadlang ng nalalabi, at kasama nila si Old Fang at ang iba pa. Kuya Xingju, dapat tayong pumunta. Nang makitang lumitaw ang mga matatanda, hinayla ni Li Xiaohan ang sulok ng damit ni Xingju at nakangiting sinabi. Pagkatapos batiin si Wang Yanran, naglakad si Xingju patungo sa plaza. Sumunod din si Chu Yanxiu sa likod niya. Sa sandaling ito, maliban sa mga alagad mula sa pamilya Nangang, nakarating na sa plaza ang mga disipulo mula sa iba pang paksayon. Nakatayo rin doon si Lian Yu. Gayunpaman, sa sandaling ito, puno ng galit ang kanyang tingin habang nakatitig sa tatlong lalaki sa hindi kalayuan sa kanya. Ang tatlong lalaki ay pawang nakasuot ng maitim na damit. Ang mapatla nilang mukha ay sobrang lamig, at nakatayo sila roon na parang tatlong blok ng kahoy. Senior Sister Li, sila ba ang tatlong disipulo ng Netherhold? Sa sandaling ito, biglang narinig ni Li Chanyu ang isang malinaw na boses. Paglingon, napagtanto ni Li Chanyu na sina Xingju at Li Xiaohan ang naglalakad. Hinala ko na sila ang umatake sa atin noon. Bahagyang ngumiti din si Li Chanyu at tahimik na sinabi kay Xingju. Hindi bale, pagkapasok natin sa mga sinaunang guho, aalisin na sila. Matapos marinig ang mga salita ni Li Chanyu, ngumiti si Xingju at sinabi. Gayunpaman, ang kanyang tila napakatalino ng ngiti ay napuno ng napakalamig na layunin ng pagpatay. Junior Brother Xingju, sapat na para turuan sila ng leksyon. Kung hindi, natatakot ako na maapektuhan nito ang relasyon ng apat na paksay. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagbago ang ekspresyon ni Li Chanyu at mabilis siyang nagpayo. Nasaksihan niya ang matigas na ugali ni Xingju. Noon, sa main pavilion, nang ahas pa siyang patayin si Bai Tianyu sa harap ni Elder Chiwo. Kung gusto niyang patayin ang tatlong disipulo ng Netherhall, naniniwala si Li Chanyu na talagang gagawin niya ito. Bagamat galit na galit si Li Chanyu sa mga disipulo ng Netherhall, nag-aalala siya na kung alam ng Netherhall na pinatay ni Xingju ang kanilang mga natatanging disipulo, tiyak na hindi nila ito pakakawalan. Sa oras na iyon, maaaring magdulot ito ng digmaan sa pagitan ng mga paksayon. Senior Sister Li, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni Li Chanyu, nahulaan ni Xingju ang kanyang mga alalahanin at agad siyang inaliw ng isang ngiti. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Xingju ang tatlong makapangyarihang aura. Bukod dito, ang isa sa kanila ay napakalakas. Nang lumingon siya, natuklasan niyang may dalawang lalaki at isang babae na nakasuot ng berdeng damit na dahan-dahang naglalakad papasok sa plaza.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ganap na binaliwala ng tingin ni Xing Chen ang dalawang lalaki. Sa halip, diretsyong nakatingin siya sa babaeng nasa gitna. Napakaganda ng babaeng ito. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay naglabas ng malamig at mayabang na aura. Ang napakalakas na aura ay ipinalabas ng babaeng ito. Junior Brother Xingju, ang tatlong ito ang kinatawan ng mga disipulo ng Nangang Nobles sa pagkakataong ito. Sila ang tatlong pinakamakapangyarihang disipulo sa pangunahing palasyo ng Nangang Nobles. Bawat isa sa kanila ay sobrang talino at hindi maaaring maliitin. Lalo na ang babaeng nasa gitna, si Lin Yi. Bagamat isa rin siyang high-level na martial god, napakalakas ng kanyang lakas. Maihahambing daw siya sa supreme genius na disipulo ng Nangang Nobles. Mabilis na paliwanag ni Li Chanyu nang siya ay nakita si Xingju na nakatingin sa tatlong disipulo ng Nangang Nobles. Ang pinakamataas na henyo. Ang babaeng disipulo na pumatay ng isang divine-level magical beast noong hunting competition 30 taon na ang nakakaraan. Matapos marinig ang mga salita ni Li Chanyu, biglang naalala ni Xingju ang henyong disipulo na binanggit sa kanya ni Elder Luo. Oo, napagdesisyonan na daw ng Nangang Nobles ang susunod na Palace Master 20 taon na ang nakalipas. Nakangiting sagot ni Li Chanyu nang marinig ang tanong ni Xingju. Nagpasya siya na siya ang susunod na Palace Master. Gaano siya kalakas ngayon? Pagkatapos marinig ang mga salita ni Li Chanyu, hindi maiwasan ni Xingju na magulat. Sa lohikal na pagsasalita, ang henyong disipulo ay dapat na nasa edad 40 lamang. Dahil siya ang napili bilang susunod na Palace Master 20 taon na ang nakalilipas, gaano siya kalakas ngayon? Hindi ko rin alam. 20 years na daw siya sa closed-door training. Siguro naabot na niya ang Legendary Combat Emperor level. Nang mabanggit ang lakas ng henyong disipulo, napuno ng pananabik ang mukha ni Li Chanyu. Combat Emperor. Matapos marinig ang mga salita ni Li Chanyu, hindi napigilan ni Xingju na mapabuntong hininga. Ang isang eksperto sa Combat Emperor ay hindi pa lumitaw sa Eastern Continent. Sinasabi na ang Supreme Elder ng Yufeng Pavilion ay natigil sa mataas na antas ng Combat King sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa rin siya nakakalusot sa antas ng Combat Emperor. Para sa master ni Xingju, si Elder Feng, ganoon din. Sinasabi ng isang Battle Emperor expert ay nagtataglay ng lakas upang sirain ang langit at ang lupa sa pamamagitan lamang ng isang alon ng kanyang kamay. Isa siyang maladyos na figure, at sa lugar na ito, umiral lamang siya sa mga alamat. Ngayon, magsasama-sama ang apat na malalaking kapangyarihan upang tuklasin ang mga sinaunang guho sa Magical Beast Mountain Range. Ang mga alagad na papasok sa mga sinaunang guho ay dapat magtulungan at pumasok sa kailaliman ng mga guho upang hanapin ang mga kayamanang naiwan ng mga nakatatanda. Higit pa rito, ayon sa mga tuntunin, kung ano man ang makita ng mga alagad sa mga guho ay magiging kanila. Kung ang sino mang alagad ay hindi tapat at magtangkang sakta ng ibang mga disipulo dahil sa mga kayamanan, ang iba pang tatlong malalaking kapangyarihan ay maaaring magsanib puwersa upang harapin siya. Naiintindihan ba ng 12 ang ibig kong sabihin? Sa sandaling ito, isang elder ng pamilya Nangang ang lumakad sa harapan ng plaza at gumamit ng malakas na boses upang dahan-daang ipahayag sa mga alagad sa ibaba. Naiintindihan ng alagad. Pagkatapos niyang magsalita, sabay-sabay na sumagot si Xingju at ang iba pa. Bagamat sila ay sumang-ayon sa panlabas, si Xingju ay nagmura sa kanyang puso. Siguro ang mga pinakaayaw sumunod sa mga alituntunin ay ang mga disipulo ng pamilya Nangang, di ba? Dahil iyon ang kaso, alis na tayo. Matapos marinig ang tugon ng mga alagad, tumanggo ang matanda bilang kasiyahan. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang manggas at pinapunta sa kalawakan ang tatlong disipulo ng pamilya Nangang. Sa likuran niya, ipinadala rin ng mga elder ng Medicinal Mountain Manor at ng Nether Hall ang kanilang mga alagad sa kalawakan. Buzz. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Xingju na lumabo ang kanyang paningin. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay nakapasok na siya sa kalawakan. Sa sandaling ito, siya, sina Li Chanyu, at Li Xiaohan ay pinamunuan ni na Elder Feng, Elder Shui, at Elder Li patungo sa sinaunang guho. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Xingju ay puno ng pananabik at pananabik. Gusto niya talagang malaman kung anong uri ng mga kayamanan ang nakatago sa tinatawag na mga sinaunang guho. Sa madaling salita, mayroon ng premonition si Xingju na ito ay isang hindi malilimutang pakikipagsapalaran. Swoosh, swoosh, swoosh. Habang lumilipad si Elder Feng at ang iba pa sa napakabilis na bilis, ang mga sinaunang puno sa ibaba nila ay parang isang malawak na berdeng karagatan. Imposibleng makita ng malinaw ang kanilang mga anyo. Ilang sandali lang, dumating na si Xingju at ang iba pa sa kanilang destinasyon. Buzz. Nang lumabas si Xingju sa kalawakan, tumingin siya sa sinaunang at misteryosong gusali sa kanyang harapan. Hindi niya maiwasang matuwa. Dahil alam ni Xingju na ito dapat ang mga sinaunang guho. Sa sandaling ito, may kakaibang palasyo sa harap ni Xingju at ng iba pa. Ang estilo ng palasyo ay katulad ng sa templo, ngunit may ilang pagkakaiba. Ang ibabaw ng palasyo ay puno ng mga galos, at malalaking piraso ng lumot ay nakakalat sa buong gusali. Halata na matagal na itong nakabaon. Walang pinto sa pasukan ng palasyo, at ito ay bukas na bukas. Walang ilaw sa kailaliman ng pasukan, at ito ay napakadilim.
Kung titingnang mabuti, ito ay tila pasukan sa Netherworld, at magiging sanhi ito ng panginginig ng isa. Sa kanyang makapangyarihang soul energy, naramdaman ni Xingju na mayroong walang anyo na enerhiya sa pasukan. Hulaan ni Xingju na ang enerhiyang ito ang pumihil sa pagpasok ng mga Battle Kings. At saka, hindi lang pasukan. Ang buong palasyo ay napuno ng isang espesyal na enerhiya, at ang enerhiya na ito ay katulad ng hadlang. Sa sandaling ito, maraming kakaibang diagram sa pasukan ng palasyo. Kung titingnang mabuti, ito ay tila isang pormasayon. Mayroong 4 na bilog sa pormasayon, at sila ay itinayo ng 4 na malalaking kapangyarihan upang sugpuin ang hadlang ng mga sinaunang guho. Buzz! 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 Sa sandaling ito, dumating na ang mga matatanda at mga disipulo ng iba pang 3 kapangyarihan. Nang mapagtanto nila na ang Yufeng Pavilion ang unang dumating, nagulat ang mga disipulo ng pamilya Nangang. Para sa kanila, anuman ang mangyari, dapat nilang supilan palagi ang Yufeng Pavilion. Hanggat pinigilan sila ng Yufeng Pavilion, labis silang hindi nasisiyahan. Dahil nandito na ang mga matatanda, simulan na natin. Nang makita ito, ang elder ng Nangang family ay sumulyap kay Elder Fang at sa iba pa, at sinabing nakangiti. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at naglakad papunta sa isa sa mga bilog sa formation. Sa likuran niya, si Elder Lei, pati na rin ang mga elder ng Hidden Medicine Mountain Villa at ang Nether Hall, ay naglakad din papunta sa bilog. Ang 4 na matatanda ay nagpakawala ng dagandong, at ang madilim na pulang gas sa loob ng kanilang mga katawan ay lumabas. Sa huli, pumasok ito sa bilog, at ang pagbuo sa lupa ay nagsimulang maglabas ng madilim na pulang ilaw. Sa huli, ito ay parang mga agos ng tubig, at nagsimula itong damaloy sa palasyo ng mga sinaunang guho. Buzz! Sa sandaling ito, ang gusali ng mga sinaunang guho ay biglang naglabas ng walang anyo na pagbabago-bago. Sa sandaling ito, naramdaman din ni Xingju na ang mahiwagang enerhiya sa loob ng mga guho ay nabawasan ng malaki. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 163, Pintuan ng Buhay at Kamatayan. Mga alagad ng 4 na pangunahing puwersa, makinig kayo. Ang pormasayon na pumipigil sa hadlang ay naisaaktibo. Gayunpaman, ang pormasyong ito ay may takdang oras at maaari lamang tumagal ng 3 araw. Sa makatuwid, lahat kayo ay dapat bumalik sa loob ng 3 araw. Kung hindi, kapag nawala ang pormasayon, kahit kami ay hindi na kayo maliligtas, sabi ni Elder Fang sa malakas na boses habang tinitingnan ang mga pagbabagong nangyayari sa mga guho. Swoosh 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 swoosh. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Elder Fang, ang mga disipulo ng iba pang 3 pangunahing puwersa, hindi kasama si Xingju at ang kanyang mga kasama, ay bumaril patungo sa madilim na pasukan ng sinaunang mga guho na parang mga arrow. Sa pagtingin sa mga nag-aalalang ekspresyon ng mga disipulo, ang mga sulok ng bibig ni Xingju ay hindi sinasadyang umangat sa isang bahagyang arko. Sa sandaling ito, ang hadlang ng mga sinaunang guho ay napigilan. Gayunpaman, nahulaan ni Xingju na dapat mayroong iba pang mga panganib sa mga guho. Hanggat tama ang hula ni Xingju, walang duda na kung sino ang nasa harapan ang unang magdurusa. Sa makatuwid, hindi nagmamadaling pumasok si Xingju. Kuya Xingju, alis na tayo. Nang makitang nakapasok na ang lahat, lumapit si Li Xiaohan sa tabi ni Xingju at nakangiting sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Li Xiaohan, bahagyang tumango din si Xingju. Kaagad pagkatapos, ang kanyang figure ay naging isang bagzo ng hangin at bumaril patungo sa pasukan ng mga guho. Sina Li Xiaohan at Li Chanyu ay sumunod din sa kanyang likuran. Buksan, buksan, buksan. Sa sandaling makapasok sila sa mga guho, si Xingju ay nagpakawala ng ilang mahinang sigaw. Maraming magaan na anteng-anteng ang lumiwanag at lumutang sa iba't ibang direksyon sa napakabilis na bilis. Sa isang iglap, ang hindi mapapantayang madilim na daanan ng mga guho ay maliwanag na naliwanagan. Hindi lamang ang mga magaan na anteng-anteng na ito ay maaaring lumiwanag, ngunit maaari rin silang kumilos ayon sa kalooban ng isang tao. Sa makatuwid, masasabing ang mga ito ay isang kailangang-kailangan na bagay para sa paggalugad at pangangaso ng kayamanan. Nagkataon lang na si Xingju ay mayroong maraming mga bagay na ito at sa wakas ay nagamit na sila ngayon. Sa pag-iilaw ng mga magaan na anteng-anteng, malinaw na nakikita ni Xingju at ng kanyang mga kasama ang daanan ng palasyo. Nakita nila na ang nakapalibot na mga dingding ng daanan ay nakaukit ng lahat ng uri ng kakaibang pattern. Ang pamamaraan ng pagukit ng mga pattern ay napakaganda at lahat sila ay mga nangungunang gawa. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xingju at ang kanyang mga kasama ay wala sa mod na humanga sa kanila. Sa halip, direktang lumipad sila patungo sa kailaliman ng daanan. Ang mga guho ay inilibing ng malalim sa ilalim ng lupa. Sa makatuwid, habang lumalalim sila, naramdaman ni Xingju na papalayo sila ng palayo sa ibabaw. Sa daan, natuklasan din ni Xingju ang ilang mga bangkay na namatay ng malungkot. Bukod dito, iba ang mga lugar kung saan sila namatay sa ibang mga lugar. Maliwanag, doon matatagpuan ang Spirit Formation. Kung tungkol sa mga bangkay na iyon, sila ay natural na mga tao mula sa 4 na dakilang kapangyarihan. Gayunpaman, sa daan, si Xingju at ang kanyang mga kasama ay walang natuklasang kakaiba. Hindi banggitin ang mga kayamanan, walang kahit kititing na pagbabago.
Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malaking halaga ng liwanag ang biglang kumislap sa harap ng daanan. Sa masusing pagsisiyasat, lumabas na ang mga tao mula sa iba pang tatlong kapangyarihan ay natipon doon. Ito ay, nang malapit na sila, natuklasan ni Xingju na may 10 daanan sa harapan nila, at sa tabi ng bawat daanan ay may malaking bato. Ang mga salitang Gate of Life and Death ay nakasulat sa pula sa tapyas na bato, at sa ibaba nito ay isang linya ng mas maliliit na salita. May kabuuang 10 pintuan ng buhay at kamatayan. 9 na pintuan ng kamatayan at isang pintuan ng buhay. Ang mga pumapasok sa pintuan ng kamatayan ay tiyak na mamamatay, habang ang mga pumapasok sa pintuan ng buhay ay makakamit ang mga kayamanan. 9 ng 10. Sa pagtingin sa mga salita sa stone tablet, hindi mapigilan ni Xingju na mapasigaw. Hindi katakataka na ang mga disipulo ng iba pang tatlong puwersa ay tumigil dito. Natigilan pala sila sa Gate of Life and Death. Nang makitang dumating na si Xingju, si Chuyan Xiu mula sa Herb Concealing Mountain Villa ay naglakad papunta sa gilid ni Xingju at nakangiting nagtanong. Junior brother Xingju, itong Gate of Life and Death ay medyo kakaiba. Mayroon ka bang anumang paraan? Narinig niya ang tungkol sa kakayahang pandaman ni Xingju mula kay Wang Yanran, kaya hindi niya maiwasang humingi ng payo kay Xingju. Senior Kuya Chu, tingnan ko. Nang makitang nagsalita si Chuyan Xiu, ngumiti si Xingju. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa Gate of Life and Death at pumikit. 10 invisible soul energies ang lumabas sa kanyang katawan at lumipad patungo sa 10 daanan. Isang intermediate martial god lang, ano ang mahahanap niya? Nang makita iyon, napangisi ang isang alagad ng pamilya Nangang. Puno ng panunuya ang kanyang mga salita. Nagbago ang ekspresyon ni Li Xiaohan. Pagkatapos, naghanda siyang salakayin ang lalaking iyon. Sa puso ni Li Xiaohan, walang makapagsasabi ng masama tungkol kay Xingju. Maaari mo bang malaman? Nang akmang sasalakayin si Li Xiaohan, ang isa pang disipulo ng pangunahing palasyo, si Lin Yi, na nakatayo sa tabi ng lalaking iyon, ay inilibot ang kanyang mga mata sa kanya. Matapos marinig ang mga salita ni Lin Yi, ang lalaki ay medyo natahimik. Hindi na siya nagsalita pa at tahimik lang na pinagmamasdan ang pagbitay. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang binuksan ni Xingju ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses. Kakaiba, ang aura ng 10 daanan ay pareho. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagmamadaling nagtanong si Chuyan Xiu. Junior brother Xingju, ano ang ibig mong sabihin? Senior brother Chu, ngayon lang, naramdaman kong mabuti ang aura ng 10 daanan. Walang pinagkaiba. Kaya, alinman sa lahat ng 10 daanan ay ang pintuan ng buhay o ang pintuan ng kamatayan. Nang marinig ang tanong ni Chuyan Xiu, ngumiti si Xingju at nagpaliwanag. Kalokohan, hindi ba't pareho yan ng walang sinasabi? Sa sandaling ito, muling nanunuya ang alagad ng pamilya Nangang. Kausap ko ang aking senior Kuya Chu, bakit ka nakikialam? Nang makitang nagsalita talaga ang lalaki, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Xingju at tiningnan siya ng malamig na tingin. Ano ba, may nasabi ba akong mali? Kung hindi mo madetect, sabihin mo na lang na hindi pwede. Bakit mo nasabi na lahat ng 10 daanan ay pare-pareho? Hindi ba't kalokohan yun? Ano yun? Gayunpaman, hindi natakot ang lalaking iyon sa titig ni Xingju at patuloy siyang tinutuya. Hindi niya akalain na ang isang martial god na tulad ni Xingju ay maaaring magdulot ng anumang banta sa kanya. Bukod dito, sa kanyang puso, mababa ang tingin niya kay Xingju. Buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tunog ng hangin ang nagmula sa likuran ng lalaking iyon. Nang matauhan ng lalaking iyon, napagtanto niyang may isang malakas na martial energy ang papunta sa kanya. At ang umatake ay si Li Xiaohan. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi isang ordinaryo tao. Sa isang alon ng kanyang manggas, isang malakas na martial energy ang bumulwak at na-neutralize ang pag-atake ni Li Xiaohan. Matapos mineutralize ang pag-atake, hindi tumigil ang lalaking iyon. Iniunat niya ang kanyang palad at akmang sasalakayin muli si Li Xiaohan. Pow! Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kamay na parang jade ang lumitaw sa tabi niya. Parang isang pares ng bakal na pang-ipit na mahigpit na kumapit sa palso ng lalaki. Nang dama po ang palad sa palso ng lalaki, agad na tumigil ang katawan ng lalaki, at baka sa mukha nito ang takot. Nang makita ng mga tao ang taong umatake, ay hindi si Xingju, ang iba pa ay nagulat, ngunit maging ang lalaking iyon ay medyo natakot. Iyon ay dahil ang taong umatake ay ang disipulo ng Nangang Nobles, si Lin Yi. Junior brother Liu, nakalimutan mo na ba ang sinabi ng matanda sa labas ng guho? Sa sandaling ito, marahang iwinagayway ni Lin Yi ang kanyang braso at ibinagsak ang lalaking iyon ng ilang hakbang paatras. Tapos, pinagsabihan siya. Nang makita ni Xingju ang eksenang ito, kumunat ang noon niya dahil nararamdaman niya na talagang makapangyarihan si Lin Yi. Bagamat pareho silang high-level na martial gods, napakalaki ng kanyang lakas kumpara sa lalaking iyon. Pinatunayan nito na siya ay hindi pangkaraniwan. Sa sandaling ito, sa wakas ay sineseryoso ni Xingju ang disipulo ng Nangang Nobles. Senior Lin, halatang siya ang unang umatake. Pagkakita nito, nagmamadaling nagpaliwanag ang lalaki. Gayunpaman, ang kanyang saloobin kapag nagsasalita siya ay medyo mapagpakumbaba. Halata na labis siyang natatakot kay Lin Yi.
Kung maglakas loob kang magsalita ulit ng bastos sa Kuya Xingju ko, papatayin kita sa mga guho. Matapos marinig ang mga salita ng lalaking iyon, nagpout si Li Xiaohan at malamig na sinabi. Junior sister, dahil nagsanab puwersa ang ating apat na dakilang puwersa upang tuklasin ang mga sinaunang guho, lahat tayo ay nakatayo sa iisang bangka. Medyo samobra talaga ang mga sinabi ni Junior Liu kanina. Kaya naman, hindi ako nakialam nang salakayin mo siya. Gayunpaman, umaasa ako na dito na magtatapos ang usapin na ito. Hindi ka dapat maging masyadong walang patawad. Dahan-daang sabi ni Lini habang nakatingin kay Li Xiaohan matapos niyang makitang ibinuka ni Li Xiaohan ang kanyang bibig. Nang makitang ang mga salita ni Lini ay talagang nakadirekta sa kanya, si Li Xiaohan ay natural na ayaw tanggapin ito. Gayunpaman, nang saisagot pa sana siya, marahang hinayla ni Li Chanyu ang sulok ng kanyang damit, na nagpapahiwatig na hindi siya dapat magkalkula. Nang makita ito, malamig na bamantong hininga si Li Xiaohan at hindi na nagsalita pa. Si Li Chanyu ay kay Li Xiaohan kapatid na babae. Sa makatuwid, nakinig si Li Xiaohan sa mga salita ni Li Chanyu. Itong junior brother, sabi mo walang pinagkaiba sa 10 lagusan na ito. May naiisip ka ba? Sa sandaling ito, itinoon ni Lini ang kanyang tingin kay Xingju at dahan-daang sinabi. Sa sandaling ito, tumingin si Lini kay Xingju at sinabing dahan-dahan, nasabi ko na ang 10 talatang ito ay magkapareho. Ngayon, tingnan natin kung ang lahat ay may lakas ng loob na sumugal. Sa madaling salita, dahil nakapasok na tayo sa mga sinaunang guho, hindi ko sasayangin ang paglalakbay na ito. Xiaohan, Senior Sister Li, alis na tayo. Magalang na tumugon si Xingju sa mga salita ni Lini. Kumaway ang manggas niya, naglakad siya patungo sa daanan sa gitna. Nang makita ito, nagmamadaling sumunod sina Li Xiaohan at Li Chanyu. Matapos pumasok ang grupo ni Xingju, nakipagpalitan ng tingin si Chu Yanxiu sa dalawang disipulo mula sa Urban Silang Villa bago naglakad patungo sa daanan na dinaanan ni Xingju. Nang makita ito, ang disipulo mula sa Nether Hall ay lumapot ang kanyang mukha at sumunod sa grupo ni Xingju. Sa sandaling ito, ang lalaking disipulo mula sa Urban Silang Villa, na matagal nang nanahimik, ay ngumiti at sinabi kay Lini. Junior Sister Lini, malinaw na ang babaeng iyon mula sa Yufeng Pavilion ang mali. Hindi ba nararapat para sa iyo na pumanig sa isang tagalabas na tulad nito? Senior Brother Luoyan, dahil pinayagan ako ng elder na manguna sa grupo sa pagkakataong ito, may karapatan akong gawin kung ano ang sa tingin ko ay tama. May problema ka ba sa pagpayag ng elder na mamuno sa grupo? Matapos marinig ang mga salita ni Luoyan, malamig na inilibot ni Lini ang kanyang mga mata sa kanya. Pagkatapos, kaway-kaway ang manggas, naglakad siya patungo sa daanan na dinaanan ng grupo ni Xingju. Senior Brother Luoyan, ang asong ito ay sobra-sobra. Kasama niya sa pangunahing palasyo, tayong magkakapatid ay tunay na naagrabyado. Pagkaalis ni Lini, ang lalaking disipulo na dati ay dumanas ng kabiguan ay lumapit kay Luoyan at sinabi sa mahinang boses. Puno ng poot ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, may sarili akong pag-aayos. Bahagyang ngumiti si Luoyan. Bakas sa kanyang makisig na mukha ang bakas ng kasamaan. Pagkatapos, gumawa siya ng isang malaking hakbang pasulong at naglakad patungo sa daanan na dinaanan ng grupo ni Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 164, Magpakalat. Kuya Xingju, masyadong kasuklam-suklam ang mga taong ito. Dapat natin silang turuan ng magandang leksyon. Sa sandaling ito, galit na sinabi ni Li Xiaohan habang nakatingin sa 3 disipulo ng Nether Hall sa malapit. Matapos makapasok sa daanan si Xingju at ang iba pa, ang grupo ng 3 ni Xingju ay naglalakad sa harapan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na paglalakad, nakita ng 3 disipulo mula sa Nether Hall na walang panganib sa daanan at talagang nanguna sa grupo ni Xingju. Nagdulot ito ng hindi kasiyahan ni Li Xiaohan. Xiaohan, kakapasok lang natin sa mga guho. Hindi pa natin alam kung anong mga panganib ang naghihintay. Hindi ba mas mabuting sila na ang manguna? Nang makita ito, bahagyang kinamot ni Xingju ang gininto ang ilong ni Li Xiaohan gamit ang kanyang hintuturo at nakangiting sinabi. Hehe. Si Kuya Xingju pa rin ang pinakamatalino. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, natauhan si Li Xiaohan at ngumiti ng matamis. Sa pagtingin sa mapagmahal na mag-asawa sa kanyang harapan, walang magawa si Li Chanyu. Naisip niya sa sarili. Dapat kayong dalawa ang pumili ng lugar para maging lovely-dovey. Nasa tabi mo ako ngayon. Huff 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 huff. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang sunod-sunod na tunog ng dagandong ang nagmula sa magkabilang panig ng daanan. At saka, papalapit ang tunog. Kasabay nito, maging ang daanan ay nagsimulang manginig. Matapos marinig ang tunog, ang mga disipulo mula sa 4 na pangunahing puwersa ay biglang huminto at maingat na tumingin sa dalawang gilid ng daanan. Nagbago ang ekspresyon ni Xingju at sinabi niya kay Li Xiaohan at Li Chanyu nang may takot. Xiaohan, Senior Sister Li, lumapit ka sa akin. Dahil nang umalangaw ang kakaibang tunog, inilatag na ni Xingju ang kanyang soul strength sa pagtatangkang alamin kung ano ang umaatake sa kanila. Gayunpaman, sa pagtataka ni Xingju, kahit na sa kanyang kasalukuyang soul strength, hindi niya talaga nalaman kung ano iyon. Ano ang pinaka-nakakatakot?
Ang nakakatakot ay hindi ang nakikitang panganib, ngunit ang hindi inaasahang panganib. Ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na ganito. Kaya naman labis na kinabahan si Xingju. Kahit hindi siya natatakot, ayaw niyang masaktan si Li Xiaohan. Ito ay tubig. Sa sandaling iyon, sabay na sumigaw ang disipulo ng Neverhall sa harapan at ang disipulo ng pamilya Nangang sa likuran. Sa sandaling ito, natuklasan din ni Xingju at ng iba pa na mayroon talagang dalawang napakarahas na agos ng tubig sa dalawang dulo ng daanan. Marahas silang kumukurot habang humahakbang patungo sa kanila mula sa lahat ng direksyon. May mali. May kakaiba dito. Nang makita iyon, napakunot ang noo ni Xingju. Iyon ay dahil alam niyang hindi ito ordinaryong tubig. Logically speaking, kahit may pag-atake ng tubig, dapat sa isang tabi lang ito nanggaling, dahil malinaw na walang pinagmumulan ng tubig sa lugar na kanilang pinasukan. Ngunit ngayon, ang tubig ay nagmumula sa magkabilang dulo ng tunnel, na nangangahulugang ang haligi ng tubig ay hindi isang bagay mula sa labas ng tunnel, ngunit isang bagay sa loob ng tunnel. Huff huff huff. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang lubhang marahas na agos ng tubig. Gayunpaman, hindi natakot ang disipulo ng Neverhall o ang disipulo ng pamilya Nangang sa pag-atake ng water column. Matapos magpakawala ng malamig na singhot, iniunat nila ang kanilang mga palad at lumitaw ang dalawang magkaparehong malakas na defensive barrier. Huff huff huff. Gayunpaman, nang bambahin ng dalawang water column ang defensive barrier, agad itong nawala. Ang disipulo ng pamilya Nangang at ang disipulo ng Neverhall ay agad na tinangay sa tubig ng dalawang haligi ng tubig. Starlight Sky. Nang makita ito, mabilis na ibinuka ni Li Xiaohan ang kanyang mga palad. Kasabay nito, bumuhos ang isang malaking halaga ng liwanag ng bituin at bumuo ng isang lubhang nakakasilaw na defensive barrier na mahigpit na bomb-alot sa grupo ng tatlo ni Xingju. Huff huff huff. Gayunpaman, sa sandaling nabuo ang defensive barrier, ang dalawang haligi ng tubig ay dumating na mula sa magkabilang panig ng tunnel. Gayunpaman, sa pagtataka ni Xingju, ang defensive barrier na nabuo ng Starlight Sky ay talagang nawala sa isang iglap, tulad ng defensive barrier na ginawa ng mga disipulo ng Nangang family at ng Neverhall kanina. Kuya Xingju. Sa sandaling iyon, ang dalawang umaalon na haligi ng tubig ay nakarating na sa mga katawan ng grupo ni Xingju. Nang makita ito, mabilis na hinawakan ni Xingju ang kamay ni Li Xiaohan ng mahigpit. Kasabay nito, handa siyang ihagis ang Imperial Wind Skill. Kung tutusin, pinahintulutan siya ng Imperial Wind Skill na makalakad ng malaya sa mga alon kahit nasa ilalim ng malakas na presyon ng bagyo sa ilalim ng dagat. Sa makatuwid, walang pakialam si Xingju sa ganitong uri ng kolom ng tubig. Gayunpaman, nang lubusang lumubog sa kanya ang kolom ng tubig, napagtanto ni Xingju na wala na siyang lakas sa tubig, lalo pa ang paghagis ng Imperial Wind Skill para lumakad sa mga alon. Muntinghan. Sa sandaling iyon, tila nawala ng pakiramdam ang katawan ni Xingju, at dahan-dahan niyang niluwagan ang pagkakahawak sa kamay ni Li Xiaohan. Sa pagtingin kay Li Xiaohan na tinatangay ng haligi ng tubig, napasigaw si Xingju sa tuktok ng kanyang mga baga. Gayunpaman, sa susunod na sandali, biglang naramdaman ni Xingju na ang kanyang kamalayan ay nagsimulang maging malabo. Sa huli, bumigat ang kanyang mga mata, at siya ay nahimete. Huff 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 huff. Matapos ilubog ng haligi ng tubig ang lahat, hindi mabilang na mga lagusan ang lumitaw sa lagusan, at ang kakaibang haligi ng tubig ay pinalabas. Para naman sa grupo ni Xingju, sinundan nila ang kolom ng tubig at damaloy sa mga tunnel na iyon. Mga 2 oras matapos ang grupo ni Xingju ay inatake ng water column, ang grupo ni Xingju ay nakahiga sa isa sa mga sinaunang at malalalim na lagusan habang nakapikit. Muntinghan, muntinghan. Biglang bumukas ang mga mata ni Xingju. Pagkaupo niya ay nagsimula na siyang sumigaw ng baliw. Halata na ang kanyang kamalayan ay nasa oras na siya ay nahiwalay kay Li Xiaohan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagising si Xingju. Kaagad, lumangalinga si Xingju sa pagtatangkang hanapin ang kinaroroonan ni Li Xiaohan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin sa paligid, naging malungkot ang kalooban ni Xingju. Ito ay dahil ang lagusan na kanilang kinaroroonan ay ganap na naiiba mula sa dati nilang kinaroroonan. Ang loob ng tunnel ay hugis itlog, at sa gitna ng lagusan, may manipis na batis na patuloy na umaagos. Napaka-espesyal ng tubig na ito, talagang may kakayahan itong sumipsip ng martial energy. Matapos gamitin ang kanyang mga kamay upang suriin ang batis, napagtanto ni Xingju na ito ang haligi ng tubig na hindi nila kayang labanan noon. Ubo-ubo-ubo. Ngunit sa mga sandaling ito, naririnig mula sa sulok sa kanilang harapan ang tunog ng pag-ubo ng isang babae. Nang makita ito, agad na tumayo si Xingju at tumakbo pasulong. Matapos lumiko, napagtanto ni Xingju na ito ang henyong babaeng disipulo ng pamilya Nangang. Lin Yi, Junior Xingju, nasaan sila? Sa sandaling ito, si Lin Yi ay nakaupong paralisado sa lupa. Medyo magulo din ang itsura niya. Nang makita niya si Xingju, nagmamadaling nagtanong si Lin Yi. Senior Lin Yi, hiwalay na yata tayo. Nang marinig ang tanong ni Lin Yi, iniunat ni Xingju ang kanyang mga kamay at walang magawang sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, dahan-daang ibinaba ni Lin Yi ang kanyang ulo at tumahimik. Malamang may iniisip siya. Junior Xingju, alam mo ba kung aling direksyon ang patungo sa kailaliman ng mga guho?
Natahimik sandali si Lin Yi, pagkatapos ay dahan-daang itinaas ang kanyang ulo at tinanong si Xingju. Wala akong lakas ng loob na kumpirmahin, ngunit sa pagtingin sa direksyon ng batis, sa palagay ko ito ay haantong sa kailaliman ng mga guho. Nang marinig ang tanong ni Lin Yi, nakangiting sumagot si Xingju. Hehe, Junior Xingju, matalino ka talaga. No wonder na nakuha mo ang unang pwesto sa hunting competition. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, biglang natauhan si Lin Yi. Pagkatapos, tinitigan niya si Xingju ng may paghanga. Masyadong mabait si Senior Lin Yi. Since nandito na tayo, dalugarin natin ng mas malalim. Baka magkita tayo lahat ng nasa harapan. Tumiti si Xingju bilang tugon sa papuri ni Lin Yi. Maya-maya pa ay itinaas niya ang paa at naglakad patungo sa kailaliman ng lagusan. Kahit na hindi nagustuhan ni Xingju si Lin Yi tulad ng pag-ayaw niya sa iba pang mga disipulo ng pamilya Nangang, isa pa rin itong disipulo ng pamilya Nangang. Sa makatuwid, si Xingju ay nagtataglay pa rin ng sama ng loob sa kanya. Nang makitang umalis na si Xingju, mahinang ngumiti si Lin Yi at nagmamadaling hinabol siya. Pagkaraan ng ilang sandali sa paglalakad sa lagusan, si Xingju ay walang nakitang kakaiba. Pagkatapos, ginamit niya ang Imperial Wind Technique at pinabilis ang kanyang takbo. Siya ay naging isang bagzo ng hangin at tumakbo patungo sa kailaliman ng lagusan. Gumamit din si Lin Yi ng malakas na kasanayan sa liksi at sumunod sa likod ni Xingju. Dapat sabihin na ang mga sinaunang guho ay napakalalim. Kahit sa bilis ni na Xingju at Lin Yi, inabot sila ng 2 oras sa paglalakad palabas ng tunnel. Pagkatapos maglakad palabas ng tunnel, ang orihinal na kalmadong mukha ni Xingju ay napuno ng pagkabigla nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Sa dulo ng tunnel ay isang malaking lambak. Ang lambak ay napuno ng malalim na pulang magma. Habang gamulong ang magma, lilikha ito ng malalim na pulang bula ng magma. Maya-maya pa, isang napakanakapapasong aura ang lumabas mula sa itaas. Ang ilog sa lagusan ay dahan-dahang dumadaloy sa magma. Gayunpaman, sa sandaling ang tubig ay tumama sa ibabaw ng magma, ito ay agad na magiging puting singaw at lumutang. Ito ba ang tinatawag na Death Gate? Gulat na sabi ni Lin Yi habang nakatingin sa umaalon na magma sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi, tumingin ka sa paligid mo. Habang si Lin Yi ay nagulat, ang tingin ni Xingju ay lumipad sa paligid ng lambak. Noon lamang niya natuklasan na talagang hindi mabilang na mga lagusan ang nakapalibot sa malalim na lambak. Sa katulad na paraan, dahan-daang umaagos ang tubig mula sa mga lagusan na iyon at sa wakas ay nahulog sa magma ng malalim na lambak. Junior Xingju, sinasabi mo ba na isa sa mga daanang iyon ay ang labasan? Nang makita ito, nagmamadaling nagtanong si Lin Yi. Hindi ko alam, kailangan kong mag-imbestiga. Bilang tugon sa tanong ni Lin Yi, walang magawang umiling si Xingju at dahan-daang lumakad ng ilang hakbang pasulong. Kasabay nito, isang hindi nakikitang espiritual na lakas ang lumabas. Sa wakas, lumundag ito patungo sa ilang lagusan. Bumalik sa daanan, ginamit ni Xingju ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa para siyasatin si Li Xiaohan at ang Little Luo ng iba. Gayunpaman, may kakaibang kapangyarihan sa daanan na hamarang sa kapangyarihan ng kaluluwa ni Xingju. Gayunpaman, ngayong nandito na si Xingju, magagamit niya ang kanyang soul energy para hanapin ang kinaroroonan ni Li Xiaohan at ng iba pa. Sa sandaling ito, ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata at tumayo roon ng tuwid ang kanyang likod. Sa kabilang banda, si Lin Yi ay nakatitig sa punishment execution ng hindi kumukurap. Siya ang walang katulad na henyo ng pamilya Nangang, ngunit sa sandaling ito, kinailangan niyang umasa sa pagpapatupad ng parusa dahil hindi talaga ang soul perception ang kanyang strong suit. Shitty, sa sandaling ito, biglang binuksan ni Xingju ang kanyang mga mata. Puno ng gulat ang mukha niya. Pagkatapos, tumalon siya at sumugod patungo sa isang lagusan na hindi kalayuan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 165, Mangangay ng Kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, napagtanto din ni Lin Yi na may mali. Tumalon siya at naging isang sinag ng liwanag habang hinahabol niya si Xingju. Sa sandaling ito, mayroong 5 tao na nakatayo sa kailaliman ng daanan na sinusugod ni Xingju. 3 sa kanila ay mga lalaking nakaitim na damit. May mga masasamang ngiti sa kanilang mga mukha habang pinapalibutan nila ang 2 nakamamanghang babae. Ang 2 babae ay sina Li Xiaohan at Li Chanyu. Gayunpaman, sa sandaling ito, sina Li Xiaohan at Li Chanyu ay tila nasa isang medyo miserableng kalagayan. Ang 2 sa kanila ay nagdusa ng ilang mga bahagyang pinsala, at maging ang kanilang mga aura ay medyo hindi matatag. Maliwanag, naranasan nila ang labanan ng attrition. Tulad ng inaasahan, iyong Netherhall ang tumambangan sa amin. Napaawang ang labi ni Li Xiaohan habang nakatingin sa 3 lalaking nasa harapan niya. Tumalabas na sina Li Xiaohan at Li Chanyu ay tinangay ng kakaibang agos sa iisang daanan. Ang 2 sa kanila ay orihinal na nagpaplano upang galugarin ang kalaliman ng daanan. Gayunpaman, pagkatapos maglakad ng kaunting distansya, nakatagpo sila ng 3 disipulo mula sa Netherhall. Nang makita ng 3 disipulo sina Li Xiaohan at Jian Xiaotian, agad nilang sinalakay ang mga ito nang walang sabi-sabi. Higit pa rito, ang kanilang mga pag-atake ay lubhang walang awa. Hindi man lang sila nagpigil. Malinaw na gusto nilang patayin sina Li Xiaohan at Li Chanyu.
Kaya naman, hindi nagpapigil sina Li Xiaohan at Li Chanyu at nilabanan silang tatlo. Ang tatlong alagad na ipinadala ng Netherhall ay pawang mga high-level na martial gods. Magkagayunman, pantay-pantay sina Li Xiaohan at Li Chanyu sa tatlo sa kanilang superior talent. Sa katunayan, sila ay nagkaroon pa ng bahagyang itaas na kamay. Gayunpaman, ito ay walang pakinabang. Ang tatlong disipulong ito ay talagang nagpakita ng kakaibang array formation. Sa ilalim ng array formation na ito, napilitan sina Li Xiaohan at Li Chanyu sa isang hindi magandang posisyon. Sa sandaling ito, napilitan pa sila sa isang desperado na sitwasyon. Hoy, pipi ba kayo? Galit na sigaw ni Li Xiaohan nang makita niyang hindi sinagot ng tatlo ang kanyang tanong. Sa katunayan, sinusubukan ni Li Xiaohan na bumili ng oras upang makahanap siya ng pagkakataong makatakas. Buzz buzz buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nanginag ang mga braso ng tatlong disipulo habang nakakuyom ang kanilang mga kamay sa mga kamao. Kaagad, dalawang litigo ng kidlat na kumikislap sa ningning ng kidlat. Pa. Matapos mag-condense ang mga litigo ng kidlat, ikanaway ng tatlo ang kanilang mga braso, at sumayaw sa hangin ang 6 na litigo. Habang umiindayog ang mga litigo, kumidlat sa lahat ng direksyon, na naglalabas ng mga tunog na nakakatalon sa tainga. Sa huli, nag-transform sila sa 6 na mahabang ahas na kumikinang sa kidlat, na sumasabog patungo kina Li Xiaohan at Li Chanyu sa isang kakaibang pormasayon. Starry Sky. Sa pagharap sa mga hagupit ng kidlat na katulad ng isang hindi matatakasan na lambat, ang mga mukha ni Li Xiaohan at Li Chanyu ay agad na nagbago ng malaki. Iyon ay dahil naramdaman nila na ang pag-atake ng tatlong disipulo ay hindi inaasahang mas malakas kaysa dati. Kung sila ang tatamaan ng mga ito, baka hindi na nila mapanatili ang kanilang buhay. Pagkabuo pa lang ng defensive barrier, ang 6 na litigo ay dumating na ng malakas. Nang tumama ang mga kidlat sa nagtatanggol na hadlang na nabuo mula sa liwanag ng bituin, nagbubuga ng mga maningning na kislap. Kasabay nito, nagsimulang hamina ang defensive strength ng Starlight na nagpawi sa kalangitan. Di man it, sa pagharap sa ganoong kabanggas na pag-atake, si Li Xiaohan, na kumokontrol sa defensive barrier, ay malinaw na naramdaman na ang hadlang ay malapit ng gumuho. Puno rin ng hindi pagnanais ang matigas niyang mukha. Ayaw niyang tanggapin na matatalo siya sa mga kamay ng naturang basura. Nang maisip niya ito, biglang kinagat ni Li Xiaohan ang kanyang mga labi. Siya ay handa na gumamit ng isang sukdulang galaw na karaniwan ay hindi niya manggahas na gamitin. Rising Dragon Blade. Ngunit sa napakahalagang sandaling iyon, umalangaw ang isang dagandong mula sa hindi kalayuan habang ang tatlong gininto ang talon ng liwanag ay humahampas patungo sa tatlong lalaki mula sa Netherworld Hall kasabay ng tunog ng hangin na napunit. Ang gayong malakas na pag-atake ay natural na napansin ng tatlong lalaki. Kaagad, mabilis nilang binawi ang kanilang mga pag-atake kina Li Xiaohan at Li Chanyu, at inihampas ang mga litigo sa kanilang mga kamay patungo sa gininto ang light blades. Bang! 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 Ang mga litigo ng kidlat at ang mga gininto ang talom ng liwanag ay magkakaugnay, at ang makapangyarihang mga talom ng ilaw ay talagang pilit na nakakalat. Kataas-taas ang sword art, gayunpaman, nang mawala ang tatlong light blades, biglang dumaan ang isang bug zone ng hangin. Bago pa malinaw na makita ng tatlong disipulo ang figure ng taong dumating, ilang gintong sword light ang bumaril patungo sa kanilang tatlo na parang bagyo. Imposibleng makadepensa silang tatlo sa ganoong kalakas na pag-atake. Ang kanilang mga figure ay tumalon pabalik at mabilis na umiwas. Kuya Xingju. Sa sandaling ito, ang taong biglang lumitaw ay nakita na nina Li Xiaohan at Li Chanyu. Sa pagtingin sa lalaking humarap sa kanila, ang nakangiting mukha ni Li Xiaohan ay puno ng saya at pananabik. Iyon ay dahil ang taong nagpakita ay walang iba kundi si Xingju. Sa sandaling ito, hinawakan ni Xingju ang dalawang Rising Dragon Blade sa kanyang mga kamay habang iniwas niya ang kanyang parang lawin na tingin patungo sa tatlong disipulo ng Netherhall. Kasabay nito, isang hindi nakikitang layunin ng pagpatay ang inilalabas. Lumalabas na naramdaman ni Xingju ang mga aura ni Li Xiaohan at Li Chanyu noong ginalugad niya ang iba't ibang sipi. Higit pa rito, naramdaman din niya ang aura ng tatlong disipulo ng Netherhall. Sa sandaling ito, 5 aura ang magkakaugnay. Sa makatuwid, natukoy ni Xingju na sina Li Xiaohan at Li Chanyu ay malamang na nakipag-away sa mga disipulo ng Netherhall. Kaagad, si Xingju ay nagmamadaling lumapit, para lamang matuklasan na sina Li Xiaohan at Li Chanyu ay nasa isang desperado na sitwasyon. Sa makatuwid, ang galit ni Xingju ay umabot na sa limitasyon nito. Hindi na siya makapaghintay na paghiwalayin ang tatlong disipulo ng Netherhall. Little Han, Senior Sister Li, huwag kayong gagalaw. Ako mismo ang haharap sa tatlong bastos na ito. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Xingju sa walang pakialam na tono. Maya-maya pa, ang kanyang figure ay lumundag at naging unos habang siya ay bumaril patungo sa kanilang tatlo. Sa pagtingin kay Xingju, na umalis mag-isa, si Li Xiaohan ay kinabahan. Agad siyang naghanda upang pumunta at tumulong. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang pinigilan ni Li Chanyu si Li Xiaohan at sinabi, Little sister, hindi mo ba nararamdaman ang aura ni junior brother Xingju? Ito ay. Matapos marinig ang mga salita ni Li Chanyu, ang mukha ni Li Xiaohan ay agad na napuno ng pagkabigla.
Sa sandaling ito, nabigla siya nang matuklasan na ang aura ni Xingju ay umabot na sa antas ng isang mataas na antas ng martial god. Sa pagtingin kay Xingju, na mabilis na lumalapit, ang tatlong disipulo ng Netherhall ay hindi nag-atubili. Tumayo sila sa isang hilera at ikan-away ang kanilang mga braso. Ang mga litigo ng kidlat sa kanilang mga kamay ay muling bumuo ng kakaibang porma sayon. Tulad ng ilang mahahabang ahas, naglunsad sila ng matalim na pag-atake patungo kay Xingju. Supreme Sword Technique, Sword Forming Shield. Gayunpaman, hindi natakot si Xingju sa magkasanib na pag-atake ng tatlong lalaki. Sa mabilis na pag-ikot ng kanyang pulso, ang dalawang Rising Dragon Blades ay nabuo sa isang nagniningning na sword shield na walang awa na hamampal sa kidlat na litigo na porma sayon ng tatlong disipulo. Boom! Nang bumangga ang kidlat at ang sword shield ni Xingju, isang malakas na pagsabog ang agad na kumalat. Kasabay nito, kumalat ang gininto ang espada chi at puting-puting kidlat. Ang napakalakas na banggaan ay naging sanhi ng mabilis na pag-atras ng tatlong lalaki ng Netherhall. Sa pagtingin sa mga alon ng enerhiya na kumalat sa kanilang harapan, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Hindi nila maisip na ang napakalakas na porma sayon ay talagang sinira ni Xingju lamang. Mamatay. Sa sandaling ito, tatlong gintong Crescent Moon Blades ang biglang lumitaw mula sa napakarilag na mga alon ng enerhiya. Sa sandaling ito, sinamahan sila ng ilang mga after images habang sila ay bumaril patungo sa tatlong lalaki. Namutla ang mukha ng tatlong lalaki nang makita nila ito dahil halos wala silang kakayahang umiwas sa ganoong kalayuan. Ang tatlong lalaki ay sobrang takot na takot habang nakatingin sa gintong talon ng liwanag na dumating sa isang kisap mata. Bang bang bang. Gayunpaman, sa sandaling naisip ng tatlong lalaki na sila ay mamamatay, ang tatlong light blades ay talagang naglaho sa hangin. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabago ay naging dahilan din ng pagkagulat ni Xingju. Tumingon siya at tumingin. Noon lamang niya natuklasan na si Linyi mula sa Medicinal Mountain Villa ay may suot ng ngiti habang dahan-daang naglalakad patungo sa kanya. Junior Brother Xingju, ginamit mo ang martial skill ng aking Nangang family para patayin ang mga disipulo ng Netherhall. Hindi ba ito medyo hindi nararapat? Pagkarating sa tabi ni Xingju, ang tingin ni Linyi ay tumawid sa Rising Dragon Blade sa kamay ni Xingju at sinabing may nakatagong kahulugan sa kanyang mga salita. Buzz. Bilang tugon sa mga salita ni Linyi, hindi sumagot si Xingju. Sa halip, inalis niya ang dalawang talon sa kanyang kamay. Pagkatapos, bahagyang kinuyam niya ang kanyang kanang kamay, at isang maitim na espada na may gininto ang aura ang lamat. Senior Sister Linyi, ngayon, kukunin ko ang buhay ng tatlong lalaking ito. Kung gusto mo akong pigilan, maaari mong subukan. Matapos ay condensed ang Rising Dragon Soul Slaying Sword, naging malamig ang ekspresyon ni Xingju habang malamig na sinabi niya kay Linyi. Dati, gustong kunin ng tatlong lalaki ang buhay ni Li Xiaohan. Nakasakit ito sa reverse scale ni Xingju. Sa makatuwid, sa sandaling ito, determinado si Xingju na patayin ang tatlong lalaki. Walang makakapidyo sa kanya. Hindi sila pinabayaan ni Xingju ng madali. Junior Brother Xingju, ang apat na puwersa ay magkaibigan sa loob ng daan-daang taon. Sana lang ay matingnan mo ang mas malaking larawan. Matapos maramdaman ang Rising Dragon Soul Slaying Sword sa kamay ni Xingju, bahagyang sumimangot si Li. Pagkatapos, binago niya ang kanyang tono at sinubukan siyang hikayatin. Swish. 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 Talagang sinamantala ng tatlong disipulo ng Netherhall ang oras na nag-uusap sina Xingju at Linyi para tumalon sa malayo. Soul Devouring Alt. Nang makita ito, gumawa ng malaking hakbang si Xingju at tumayo na ang kanyang baywang ay kaysa ng kanyang kabayo. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang kanang braso, at ang Rising Dragon Soul Slaying Sword ay kumislap na may kakaibang nakakasilaw na liwanag. Pagkatapos, ang tatlong hugis kono na sword auras ay lumabas mula sa espada at bumaril patungo sa tatlong disipulo. Ang bilis ng tatlong sword auras ay napakabilis. Ito ay higit sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa Imperial Wind Art ni Xingju. Bilang karagdagan sa kanyang madilim na itim at gininto ang mapusyaw na buntot, ito ay gumuhit sa kalangitan na parang tatlong kometa habang ito ay bumaril patungo sa tatlong lalaki. Ito ay isang hakbang na ginawa ni Xingju noong siya ay nasa hiwalay sa huling pagkakataon. Pinagsama niya ang mga misteryo ng Supreme Sword Technique, pati na rin ang Soul Slaying Sword, Sword Chi, Rising Dragon Blade, at Blade Slash. Ang hakbang na ito ay nakatuon sa bilis. Bukod dito, sa nakakatakot na lakas ng Rising Dragon Soul Slaying Sword na maaaring sumunog sa lahat, naramdaman ni Xingju na ang hakbang na ito ay tiyak na magiging kanyang trump card sa hinaharap. At ngayon, ang tatlong disipulo ng Netherhall ay naging test subject ni Xingju.